Attorney, please tell me. Ano nga ba ang mapupunta kay Zoe? Actually po, hindi na po pinasasama ni Sir Pepe si Miss Zoe Tanyag sa last will and testament niya. What? Are you kidding? Eh si Zoe nga lang ang dapat nasa will because she is the only legal na apo. I shouldn't have said that. I'm very sorry. Attorney, totoo ba to? Please tell us. Actually, RJ, nung bago pa nawala si Sir Pepe, nagkausap kami by phone. Sinabi niya sa akin na tanggalin na sa kanyang testamento si Miss Zoe Tanyag at just to divide the properties between Miss Annalyn Santos and Miss Justine Refuerzo. In fact, I have prepared a revised document already. Kaya lang, kailangan kasing pirmahan pa yun muna ni Sir Pepe for it to take effect. At dahil hindi pa niya ito napipirmahan, the original will take precedence. What? Ma'am, kasi kailangang mapirmahan muna yung bagong testamento. At dahil hindi pa ito napipirmahan ni Sir Pepe, ibig sabihin, nasa will pa rin si Miss Zoe. And maliban na lamang kung pirmahan niya ito kapag nagising na siya. And if I may continue, to my granddaughter, Zoe Tanyag, I hereby bequeath to you the penthouse at Royal Soledad Residences in Taguig City and the sum of 10 million pesos. Attorney, pinatanggal ng papa si Zoe sa last will and testament niya. So there must be a grave reason for that. Did he tell you? Hindi na niya nabanggit sa akin kasi nung nagkausap kami, he seemed to be in a rush and he seemed to be agitated at that time. In a rush and agitated? And that was the same day he was kidnapped. Oh, ba't nakatingin ka na naman sa akin? Moira, nagwa 1+1 lang ako. For my father to have Zoe taken out of the will, there must be a grave reason. Ano? Kidnap na naman? Pwede ba, Giselle? Kung nakidnap nga si Papa, how would he make a call? And if he did have a chance to make a call, bakit yung attorney yung tatawagan niya, hindi kayo o yung mga pulis? Pwede ba? Mag-isip ka nga. Ate, tapos na tayo sa issue na yan. And Moira has a point. Baka naman walang kinalaman yung nangyari kay Papa sa pagtanggal niya kay Zoe sa last will and testament. Baka naman may pinag-awayan sila o nagalit siya kay Zoe na hindi natin alam. O Beng, nag-away din naman kayo ni Papa pero hindi kanya tinanggal sa will. Ate, kilala mo naman si Papa. Impulsive at matampuhin siya. I don't think so. Para tanggalin ni Papa si Zoe sa will, there must be a reason na katanggal-tanggal. But anyway, my dear sister-in-law, don't worry. Kapag nagising si Papa, malalaman din natin ang totoong dahilan. But meanwhile, huwag ka muna magpakasaya. Delay your celebration. Carlos, ang laki ng Christmas tree. Paano nagkaroon ng mga decors dito? Di ba, sabi ko sa'yo kanina, may pupuntahan ako. Kaya, yan, bumili ako ng pang-Christmas decors at inayos ko. Alam ko kasi kung gaano ka kasaya kapag nakakita ka ng mga Christmas decors. Lynette, lahat ng mga bad memories dito sa bahay, iwan na natin.
papalitan natin ng happy memories lahat. Salamat. At meron pa akong isang surprise sa'yo. Pero siyempre, mas maganda to pag sa gabi. Meron pa akong isang surprise sa'yo. Umpisa natin ang tradisyon natin bawat Pasko. And first Christmas natin together. Sabi na natin? Yan. Carlos, salamat ha. Ang taas niya, no? Ikaw may gawa na? Ako may gawa niya. Ma'am! Ma'am! Wala yatang tao. Ma'am! 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 Tao po. Ma'am? Tao po. Ma'am? Tao po. Ma'am? 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 Thank you! Doc, excuse me po. Sino nga po pala ang magpe-perform para sa mga bata? Ay, oo nga po pala. Perform? Kasi Justine, si Lolo kada Pasko nagpe-perform siya para dun sa mga bata na naka-Santa Claus costume pa siya. Kaya mo na yan. Bakit ako lang? Ma'am Ingrid, kaming dalawa po magpe-perform. Para sa mga bata. Para kayo. Good job. No. Ayoko. Hindi ko gagawin yan. Justine, saan ka naman pupunta? Mag-iimpake pa ako. May flight pa ako. Flight? Saan ka pupunta? Babalik na ako sa US. Paano si Tita Giselle? Paanong what? Wala akong pakialam sa kanya. And please, let's not talk about her kung ayaw mo talagang umalis na ako dito. Tiba-tiba tayo nito, pare. Pare, malaki kikitain natin ngayon. Ang bait ni Ma'am, pare. Dami nito. Tiba-tiba tayo. Ano? Gusto mo naniwala ka sa akin? Gusto mo siwi. Oo. Dami, oh. Hoy! Tupa. Ano ba sa bahay ko, ha? Ano lang po, sir? Ano ba ginagawa kayo? Wala akong ginagawa, sir. Wala akong ginagawa, sir. Nagbahay kayo? Ha? Ano nagawa dito? Sino gusto sa inyo? Ano nangyayari dito, Chang? Tama na ko! Sino ba mga to? Carlos, hindi sila masasamang tao! Sabi sa inyo, sir, eh. Kuya, pasensya na po eh. Ito po, pamasko ko po sa... Pasensya na rin ho kayo, ma'am. Salamat po na marami, ma'am. Sorry po, kuya. Tara na, pare. Ingat po kayo. Pasensya na po. Pasensya na po ulit sa abala. Mababait yung mga yun. Oo, Chang, ano bang nangyari? Akala ko mga magnanakaw eh. Mababait yun. Hindi halata, ah. Chang. Eh, hindi, kasi alam mo, napunta ako dito para magdala ng
pagkain, nakita ko, inaaway nila si Carlos eh. So, tinulungan ko si Carlos. Chang, tama na ho. Di ba? Okay, sorry. Pero baka pwede naman na magstay ka muna para pasahin natin yung mga bata. Sige na, para kay Lolo. Alam mo, matutuwa si Lolo kapag ginawa natin to. Okay, sige. Basta wag mong hirapan yung steps. Guys, sige, mauna na kayo. Excited. Sige, ano? Pabalik na ng US yung anak ko, hindi mo malang sinabi ka agad, Obed. Wala man lang akong kaalam-alam. Ate, ikaw lang naman iniisip ko. Ayoko naman makadagdag ng sa stress mo. It doesn't matter, Obed. Dapat sinabi mo. Ate, masakit man marinig, ayaw ka talaga makita ng anak mo. At kahit anong pakiusap ko kay Eric, ayaw ka rin niya tulungan. I'm sorry. Sinabi ba nila kung saan sila magsistay? Anong oras ang flight? May oras pa ba kung papahanap ko sila? Ate. Anong gagawin ko? Should I just go on with my life and then forget everything? Ngayon na alam ko na may anak ako pero ayaw niya sa akin? Or should I just move on? Ganun na lang ba? Wala man lang ako nagawa. No, ate. You move forward. At magdasal at maghintay na dumating yung araw na mapapatawad ka ng anak mo. Kilala ka na niya at alam na niya kung saan ka hahanapan. I'm sure hindi ka rin niya makakalimutan. Alam mo, sa totoo lang, kinondisyon ko na yung sarili ko na mag-isa na lang ako. Nakakalungkot lang kasi ngayon. Dahil Pasko. Anyway, nandiyan naman ng papa. I can just spend Christmas with him. Ate, you can always celebrate with us. Tina, maiingit lang ako. At least, kung nasa ospital ako, hindi ko mararamdaman na Pasko. Annalyn? Hello, Tita Giselle. Tita, si Justin po, babalik na po siya ng US. Alam ko. Hindi ko man lang makikita ang anak ko bago siya umalis. Hindi po, Tita. May chance pa po kayo. Kasama ko po siya ngayon. Andito po kami sa venue. Ha? Andiyan kayo? O sige, pupunta ako dyan ngayon. Sige po. Obey, andun sa party si Justin. Pupuntahan ko anak. I have to go. Akala ko, nilooban na naman tayo. Bakit kasi pinapasok pa yung mga yon? Sorry, Carlos, kasi ginawa ko lang naman yun dahil gusto ko sanang harapin yung takot ko. Gusto ko kasing labanan yung kaba ko eh. Dahil kung hindi ko gagawin yun, edi habang buhay na lang ako mapapraning, habang buhay na lang ako matatakot sa ibang tao, edi palagi na lang ako nakakulong dito sa bahay. Tsaka gusto ko talagang labanan yung trauma ko eh. Tama yun, Lynette. Labanan mo yung takot mo. Tsaka, Chang, isip ko din naman na hindi naman lahat ng tao masasama. Hindi naman lahat ng tao gusto akong saktan eh. Tsaka, tama po yung sinabi ninyo sa akin na dapat hindi tumira yung takot ko sa utak ko. Very good. Pero Lynette, dapat mag-ingat ka pa rin. Lalo yung maraming loko-loko.
Oo naman, Carlos. Tsaka alam ko naman na palagi ka nandyan para protektahan ako. At alam ko na hindi mo ako iiwan. Sarah, ang sweet naman sana all. Baka uwi na nga. Tutulog ko na lang itong inggit na to. Ay, nga pala. Party ngayon ni Annalyn para doon sa mga bata sa shelter, ah. Hindi ka ba pupunta? Hindi po nasabi sa akin ni Annalyn eh. Pati ba tayong pumunta, Carlos? Ako hindi ko pwede kasi meron akong pasyente sa East Ridge eh. Pero kung gusto mong pumunta, sige, okay lang. Sige ho, Chang. Pupunta po ako. Pero sumunod ka, Carlos, ha? Chang. Sarah.